Sa pagdalaw nga ni Mamita sa loob ng kulungan, dito na nga niya matutuklasan ang katotohanan na talagang si Lucy ang kanyang kaharap at ang kanyang kasama sa bahay ay walang iba kundi itong si Farah. Sa pamamagitan na rin ng kanyang matinding pagsisiyasat, doon nga niya natuklasan mismo sa bibig nitong si Farah na ang katawan na ginamit niya ay kay Lucy. Sinabi niya mismo sa kanyang ina na mas ginalingan at mas magaling umano siyang magpanggap bilang Lucy. Ngayon naman walang nakakahalata na siya ay si Farah. Ngunit nagkakamali siya dahil natuklasan na nga ni Mamita sapagkat narinig ni Mamita ang usapan ng mag-ina. Yung kumpirmado na nga ang lahat ng mga hinala nitong si Mamita ay tatawagan nga niya itong si Darius upang ipakalam sa kanya ang lahat. Ngunit dahil sa pagkakataong yung inagaw naman itong si Farah ang cellphone na ginamit nga nitong si Mamita dahil ayaw niya na masira ang kanyang mga plano. At doon nga sa pakikipag-agawan niya ay na-outbalance nga itong si Mamita. At kalauna nagkaroon nga siya ng stroke nga siya at agad na isinugod sa ospital. At dito nga ay makokomatos itong si Mamita. Hanggang nakakapanghinayang kung saan nga natuklasan ni Mamita, doon naman nagkaroon na siya ng aksidente. Samantalang itong si Farah ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Umakting pa siya na ginawa umano niya ang lahat para mapalagaan itong si Mamita. Ngunit hindi niya sukat akalain na nagkasakit pa rin ito. Ngunit sa likod ng mga ito ay tuwang-tuwa nga itong si Farah sapagkat ligtas na naman ang kanyang mga sikreto na ngayon ay nananahimik na naman itong matanda. Kaya naman labis na ipinagtaka nga nitong si Lucy sa loob ng kulungan nang ibinalita nga ni Joyce ang nangyari sa kanyang Mamita. Sinabi niyang napaka-imposible umanong ma-stroke itong si Mamita gayong napaka-health conscious nito at buwan-buwan nagpapacheck up ito sa doktor. Ingit naman ni Joyce na posibleng may kinalaman nga itong si Farah sa nangyayari dahil siya ang huling nakasama ni Mamita bago pa man ito mapunta sa hospital.